Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang mga bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon na kung saan maghahayag tayo ng fight, prediction, comparison, analysis. Ito po ay sa pagitan ng ating kababayan na si Arthur Villanueva kontra Elijah Pearce. Maging ang bakbakan o comeback fight ni Oscar Valdez kontra Liam Wilson. Yan ang ating tatalakayin ngayon na kung saan nasabi ko na kanina na maghahayag po tayo ng fight, prediction, comparison, analysis. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan o eksperyensya sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills. Unahin natin ang bakbakan sa pagitan ni Arthur Villanueva at Elijah Pearce. Pero bago natin simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Ang bakbakan sa pagitan ni Arthur Villanueva na ating kababayan kontra sa Amerikano na si Elijah Pearce, fight schedule Marso 29, 2024, doon gaganapin ang bakbakan sa Overtime Elite Arena, Atlanta, USA. Nangangampanya ang mga ito sa Super Bantamweight Division. Sa ranking naman ng boxing scene sa 4 major title belts sa Super Bantamweight Division sa kanilang rank 1 to 15, wala sa ranking ang ating kababayan. Sa panig naman ni Pearce, rank number 11 sa IBF, rank number 9 sa WBO. Kaya mga idol, alamin na natin ang mga background sa magkabilang panig kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. Unahin natin sa panig ni Arthur Villanueva. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada, 35 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit may isang tabla na rin. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 2 bisis pa po lamang ito nakatikim po ng technical knockout or knockout. May edad na 35 anyos na at ang height 5 foot and 5 inches, reach 69.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 57.14%. Last fight nitong ating kababayan, Hunyo 29, 2023, nakalaban nito si Chatri Buakedi. Panalo by 4th round technical knockout itong ating kababayan. Sa karanasan naman at taglay-taglay nitong ating kababayan, makailang beses na ito napapalaban sa isang world title bout bilang challenger. 2015 nakalaban nito si Macjo Arroyo. 2017 Solani Titi sa WBO interim dyan sa Bantamweight Division. Luis Pantera Nire. At naging challenger ito noong 2019 sa WBC ni Nordin Ubali. Sa skills na taglay-taglay nitong ating kababayan, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o toto na bakbakan, may counter-punching style. Na kung saan ang ating kababayan sa pagbato ng suntok, masipag din ito kung bumabato ng suntok. Pagdating sa depensa, hindi po mahigpit sa depensa itong ating kababayan. Sa panig naman ng Amerikano na si Elijah Pearce, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada dito sa professional boxing. 18 wins with 15 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan ng puntusan. May edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 8 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 83.33%. Last fight ng boksingerong ito, Agosto 4, 2023. Nakalaban nito ang ating kababayan na si Mike Plania. Na kung saan panalo si Elijah Pearce sa kanyang laban kay Plania by 3rd round knockout. Karanasan, eksperyensya nitong si Elijah Pearce, magnalan tayo ng 3 boksingero na kung saan masasabi nating nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna, si Mike Plania,
Giovanni Cabrera at Termin Williams. Sa skills na taglay-taglay nitong si Elijah Pearce, maraming galawan po ang napasakop dito sa kanya na kung saan masasabi kong all-around boxer o fighter. Magaling ito sa teknikala na bakbakan na kung saan defensive style, counterpunching style, pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan. Sa nakikita ko sa kanya, tipong tinataglay na rin nito ang switch science of boxing. Taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Kaya naman nasasabi kong ito po ay isang all-around boxer dahil epektibo ang kanyang galawan sa close range or sa tututo na labanan, maging sa long range. Napakamagalaw nito. Footwork na kung saan ginagamit ang ring, footwork na kung saan kayang sumuntok sa iba't ibang anggulo, na kung saan yung dahil sa kanyang footwork, nagiging maganda ang kanyang opensa, maging ang kanyang depensa. Pero sa later rounds, may nakita akong pagbabago sa kanyang galawan na kung saan siya po ay nakipag-bill to bill, nakipagtututo, nakipagsabayan po. Kaya maganda ito para sa ating kababayan. Kung itong si Elijah Pearce ay makipagsabayan. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa karanasan. Di hamak na llamado sa karanasan si Arthur Villanueva sa uri ng kinalaban at siyempre, di titulong laban. Ngayon, dadako tayo sa kanilang mga skills. All-around boxer o fighter, boxer puncher ang ating kababayan. May kalamangan ang Elijah Pearce. Lamang sa hand speed, which is built-in sa kanya yan, na kung saan napakamagalaw, mahirap ito mapuruhan yung magalaw po mga idol. Na kung saan napakamakamay din ito na boksingero. Sa height and reach advantage, mas matangkad si Elijah Pearce ng 3 inches kumpara sa ating kababayan. Southpaw kontra orthodox, delikado sa untugan kung magkaroon ng close range na suntukan. Di pareho ang kanilang stances. Ngayon, sa power, lamang po ang Amerikano, 83.33% ang kanyang knockout ratio. Ang sa ating kababayan ay 57.14. Kahit sabihin niting lamang talaga yung Amerikano sa power, pero may laban ang ating kababayan. Sa edad, kalakasan ngayon, Elijah Pearce, kadulo-duluhang prime nitong ating kababayan. At sa uri ng mga kinalaban sa mga last fight, sa tingin ko mas nakakalamang si Elijah Pearce. Ngayon, sino llamado? Idetalye ko, lamang sa skills ang Amerikano, lamang sa power, height, and reach. Si kabayan, lamang lang sa karanasan. At idagdag natin, doon sa Amerika gagawin or gaganapin ang bakbakan, ang labanan. Dagdag sa advantage ng Amerikano, which is pure Amerikano, itong si Elijah Pearce. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. So, dito, llamado ang Amerikano. Prediction ko dyan, Elijah Pearce by technical knockout doon sa later rounds or, later rounds, may posibilidad na magawa niya yan. Kumawi sa puntusan, gamit ang kanyang power, skills, height, and reach advantage. Sa tingin ko, malaki pa rin ang tsansa ng Amerikano na makuha niyang panalo. At kung sakali magkaroon lamang ito ng dikit sa scorecard, malaki ang posibilidad na doon award sa Amerikano ang laban. Ngayon, wala na bang tsansa itong ating kababayan sa panalo? This is boxing. Yan ang sagot ko. Anything can happen. Hindi porkit dihado si kabayan ay talo na kaagad yan. Gamit ang kanyang karanasan, ang kanyang skills na kung saan hindi naman masasabi nating napag-iiwanan talaga ng napakalayo. Gamit ang kanyang power, posible niyang magawa ang pagtalo din sa Amerikano. Pero dahil sa Amerikano nga itong si Elijah Pearce at doon sa Amerika gagawin o gaganapin ang bakbakan, dapat kung kayang in-knockout ni kabayan itong si Elijah Pearce, in-knockout niya na para hindi madaya, para hindi madali sa favoritism or yung tinatawag natin na hometown decision. Yun dapat ang gagawin ni kabayan.
Sa puntusan, may tsansa pa rin si Kabayan. Pero yun nga, dahil sa mas magalaw ang Amerikano at di hamak na mas lamang sa skills, maliit lang ang tsansa ni Kabayan dito. Oo. Makapiho lang si Kabayan sa panalo. Yan kung magawa niyang mapatulog itong si Lehaper sa kanilang laban. So, dihado sa panalo itong ating kababayan. Pero siyempre, may tsansa mga idol. May tsansa. Hindi pwedeng walang tsansa yan. Sabi nga ni Gennady Golovkin, sa isang suntok lang, kayang magpabago sa takbo ng laban. Ika naman ni Antonio Margarito, sa isang suntok lang, kayang tumapo sa laban. Malay natin, makuha ni Kabayan ang pag-counter dito kay Lehapers. Yung tipong one punch knockout. Diba? Pero kung ako ang tatanungin nyo kung sino ang may malaking tsansa sa panalo, ang sagot ko dyan, ang Amerikano. Ngayon, dadako na tayo sa comeback fight nitong si Oscar Valdez kontra Liam Wilson. Na kung saan ang kanilang fight schedule po ay sa Marso 29, 2024. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Desert Diamond Arena, Glendale, bansang Amerika. Alamin natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Kung sino ang Liamado o Dihado, paano naging Dihado o Liamado ang magkabilang panig. Liam Wilson. Itong si Liam Wilson, pagdating sa ranking dito sa 4 major title belts, most especially sa WBO na kung saan paglalabanan ni Valdez at Wilson ang WBO interim, rank 2 si Liam Wilson. Si Valdez sa ngayon ay rank 4. Pero kamakailan lamang naging world titles challenger si Oscar Valdez, which is the last fight niya. Ngayon, si Liam Wilson bilang isang professional boxer ay may impresibong kartada, 13 wins with 7 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, puro technical knockout ang kanyang sinapit. Ang unang nagpalasap ng pagkatalo kay Liam Wilson by knockout ay ang ating kababayan na si Joe Noynay. Pero nakabawi itong si Liam Wilson dahil sa rematch, ni-knockout din niya si Noynay. At ang panghuli sa laban niya kay Emmanuel Navarrete. Ganun pa man, napakaganda din ang ipinakita ni Liam Wilson dahil pinabagsak niya si Navarrete. Kaya kung di nakarecover si Navarrete, automatic talo by knockout mga idol or technical knockout. Ang tagal ni Navarrete nakarecover sa nung laban nila. Maswerte lang talaga si Navarrete. At siyempre umabot sa second half ang kanilang bakbakan. Alam naman natin ang kalidad ni Navarrete. Doon natalo naman by technical knockout si Liam Wilson. Pero ganun pa man mga idol, matapos ito makatikim ng talo sa mga kamay ni Navarrete by knockout or technical knockout, nagkaroon siya ng 2 laban na kung saan winning streak by unanimous decision. So nakarecover na siya sa kanyang sinapit kay Navarrete. Sa ngayon, may edad na 28 anyos itong si Liam Wilson. Height 5 foot and 9.5 inches. Reach 70 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 53.85%. Last fight, December 15, 2023, nakalaban nito si Jackson England. Hindi rin po yan basta-basta boxingero si England. Panalo ba unanimous decision itong si Liam Wilson? Karanasan o experience nitong si Liam Wilson. Magngalan tayo ng 3 boksingero na kung saan para sa akin, nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna si Emmanuel Navarrete, na kung saan itong si Navarrete ay, kung di ako nagkamali, nag-world champion sa super bantamweight, featherweight, at dito sa super featherweight. So 3 division, world champion si Navarrete. Diyan ang isa sa nagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Si Matias Carlos Adrian Rueda. At idagdag natin, ang kauna-unahang nagpalasap ng talo by knockout kay Liam Wilson na ating kababayan na si Joe Noynay. Sa skills na taglay-taglay nitong si Liam Wilson, masasabi kong boxer-puncher ito. Pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching style. Na kung saan, sa kanyang defensive style, footwork, may kakayahan itong pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Kanyang back pedal, counter, nagpakawala ng jab, may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Pero dahil sa isa itong boxer-puncher, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan. Ngayon, anong kakulangan ni Liam Wilson? Dipinsa dyan sa close range sa suntukan. Nagiging bukas ang kanyang dipinsa dyan sa close range. Pero ang masasabi ko,
lalo na sa kanyang mga naging laban nitong huli, marami ang nag-improve kay Liam Wilson, which is may kakayahan itong ipanapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, or marunong na siyang gumamit sa kanyang height and reach advantage. Sa panig naman ni Oscar Valdez, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada dito sa professional boxing. 31 wins with 23 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan ng puntusan. Inot ko, Pinoy ang isa sa nagpabagsak dito mga idol. Pero yun nga, matibay din itong si Oscar Valdez. Marunong bumagsak, pero marunong din bumangon na tipong walang nangyayari. Sa ngayon, may edad na 33 anyos na si Oscar Valdez. Height, 5 foot and 5.5 inches. Reach, 66 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio, 74.19%. Last fight, Agosto 12, 2023. Challenger siya sa WBO World Super Featherweight title na hawak-hawak ni Emmanuel Navarrete. Talo si Oscar Valdez by unanimous decision. Doon siya nadurog po mga idol. Inaasahan kong ma-knockout nitong si Oscar Valdez si Navarrete, pero hindi siya ang nadurog mga idol sa puntusan. Bugbog siya doon. Karanasan, eksperyensya nitong si Oscar Valdez, dating Division World Champion. Pinakamatinding nakalaban nito sa professional fights, Emmanuel Navarrete at si Shakur Stevenson. Skills ni Oscar Valdez, boxer puncher din. Pressure fighter style, malimit. Defensive style, yung pagbabakpedal niya, na kung saan gumagamit din siya sa ring paminsan-minsan. Counter punching style, at malimit sa brulan o tuto na bakbakan. Makamay din itong si Valdez. Taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, hindi po mahigpit sa depensa itong si Oscar Valdez, pero may kunat. Dinadaan niya sa kanyang kakunatan. May kunat po talaga ito. Ngunit, sa nakikita ko kay Oscar Valdez, isa pa sa kanyang kakulangan, adjustment. Nahihirapan siya sa adjustment sa actual na laban po mga idol, lalo na sa mas matangkad sa kanya. Bagamat malimit napapalaban si Oscar Valdez sa mas matangkad sa kanya, pero nahihirapan talaga siya dyan sa mas matangkad sa kanya. Okay, dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa karanasan. Minsan naging world title challenger si Liam Wilson. Si Oscar Valdez, dating Division World Champion at siyempre naging world title challenger din siya. So lamang si Oscar Valdez sa karanasan. Pero may laban na rin itong si Liam Wilson, which is yung nga napalaban siya kay Emmanuel Navarrete. At nakapagbibigay siya ng laban kay Navarrete mga idol. Yun nga lang, hindi siya nagtagal din. Activity, pareho aktibo ang dalawang maglalaban. Pagdating po sa power, lamang si Oscar Valdez. Sa height and reach advantage, Liam Wilson yan. Mas matangkad ng 4 inches si Liam Wilson. Mas mahaba ang kanyang reach ng 4 inches din. 33 anyos si Oscar. 28 anyos lamang si Liam Wilson. Sinong llamado? Okay, i-detalye natin. Sa karanasan, lamang si Oscar Valdez. Which is importante din po yan. Yung karanasan na sinasabi ko. Pagdating sa skills, masasabi kong 50-50. Sa power, lamang si Oscar Valdez, which is 74.19 ang kanyang knockout ratio, 58.85 si Liam Wilson. Pero may laban si Wilson sa power. Ngayon, sa pangkalahatan mga idol, ang height and reach advantage ni Liam Wilson kombinasyon natin doon sa kanyang skills, posibleng magpahirap kay Oscar Valdez. Ngayon, sa panig ni Oscar Valdez, ikombinasyon natin ang kanyang power, karanasan, at skills na kung saan posible din niyang mapahirapan si Liam Wilson. Paano? Nakadepende sa kanilang
galawan. Bakit? Ganito po yan. Posible na mangingibabaw ang karanasan, ang pagka-agresibo, ang pagka-pressure fighter ni Oscar Valdez. Gamit ang kanyang power, posible niyang may dominant laban. Sa panig naman ni Liam Wilson, gamit ang kanyang height and reach advantage, gamit ang kanyang skills, hindi naman siya gaano napag-iwanan sa power, pwede din siyang makalamang dyan sa puntusan or makalamang dyan sa laban. So, nakadepende sa kanilang gawing strategy. Sa makatuwid, mga idol, mahuhulog sa 50-50 ang comparison. Oo, mahuhulog sa 50-50 ang comparison. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, Oscar Valdez by technical knockout or knockout. Dahil yun dapat ang kanyang gagawin. Dahil kung maway sa puntusan, bagamat lamang siya sa karanasan at power, posible niyang may domina ang laban, pero may laban na po rin, may laban na rin po talaga si Liam Wilson. Pagka ganon, maway sa puntusan ang bakbakan na yan. Na kung saan po mga idol, gamit ang kanyang height and disadvantage, ang kanyang skills, idagdag pa natin ang mga na-improve sa kanyang galawan na kung saan may kakayahan na ito na ipinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makalaban, posible niyang matalo si Oscar Valdez sa pamamagitan po ng puntusan. Dahil hindi po ako kuminsido na magawa ni Liam Wilson na ma-knockout si Oscar Valdez. Dahil may kunat nga po si Oscar Valdez. Pero this is boxing. Anything can happen. Posible din, baka mangyari din. Kasi maraming pwede mangyari dyan na hindi natin inaasahan na napakatibay bago na knockout. Kasi sa daming nangyari sa boxing. Oo, maraming posibleng nangyari. Tulad ng laban ni Takuma Inoue at Jerwin Angkahas. Sino magkakakala na ma-knockout si Jerwin? Alam naman natin na napakakunat din ni Jerwin Angkahas. May kunat din si Jerwin. Pero yun nga, salitang may kunat, hindi sa lahat ng pagkakataon madadala o magagamit yung kunat na yan. Jonas Sultan. Hindi tumbahin si Jonas Sultan. Lamang siya sa karanasan kumpara sa kanya nakalaban. Pero nakita nyo naman, doon pala ang kahinaan nito Sultan sa katawan. Kaya dito sa boxing, hindi porkit sinabing may makunat or may kunat, sa salita may kunat kasi optional. Pwedeng madala ang kanyang kakunatan o hindi kasi may kunat. Masasabi lang nating makunat talaga ang isang boksingero ay katulad ni Gennady Golovkin na nagretiro na hindi man lamang nakatikim ng knockdown o bagsak. Ay si Marquez. Si Marquez naman, mahina paa. Kayang sumalo ang panga, pero yung paa hindi. Na kung saan sa force ng suntok, hindi kakayanin ng kanyang paa kaya tumba. Pero kita nyo naman kung ano rin katibay. Nakabangon agad, parang walang nangyari, ganyan. Kaya dito sa laban, bagamat Oscar Valdez ako, hindi ka gulat-gulat kung sakaling itong si Liam Wilson manalo sa puntusan. Para sa akin kasi, Oscar Valdez may technical knockout or knockout. Sa puntusan, may laban pa rin naman si Valdez. Pero yun nga, pag naway sa puntusan ito, talaga naman, masasabi kong sa laban na yan, pagka naway sa puntusan, isang magandang laban talaga na pwedeng manalo si Liam Wilson gamit ang kanyang height and disadvantage at skills, or si Oscar Valdez gamit ang kanyang experience power na posible din niya may dominant laban. Kaya mga idol, magandang laban po ito na kung saan di kagulat-gulat kung manalo si Wilson, maging itong si Oscar Valdez hindi yan kagulat-gulat. Kuya Dong Sports, baka naman magiging tabla. Posible din yan. Boxing ito. This is boxing, anything can happen. Kahit ano dyan pwede mangyari. Pwede pa nga mamatay. Sa laban, hindi naman bago yan. Kaya dito sa boxing, maraming pwedeng mangyari dyan na taliwas sa aking inasahan para kay Valdez, or taliwas din sa aking inasahan kay Liam Wilson na manalo lang sa puntusan para sa akin. Yun ang pinaka-chance niyang manalo dito sa laban.
Dahil nga, may kunat si Valdez. Abangan natin dahil maapoy na suntukan ito mga idol. Masasabi ko sa inyo, maapoy na suntukan ito. Pagka matalo pa dito si Oscar Valdez, sa tingin ko, hirap si Valdez dito sa Super Featherweight Division. Dapat siyang bumalik sa Featherweight Division. Dapat siyang bumaba ulit doon sa Featherweight Division. Ayun lang ang masasabi ko pagka matalo pa siya dito sa laban na ito mga idol. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.